Nais ko lamang pasalamatan ng ating music team sa isang napakagandang awitin. Lahat po ba ay nakapagpurit, nakapagsamba? O, sarap ano. Alam niyo po, before we start our worship service, ay kami po ay nag-uusap-usap with this music team. At ang una ko pong tanong sa kanila, itong awitin ay, ano ba to sa iyo personal? Kasi, di ba, napaka-importante na binibigay sa atin kanta ng ating Panginoon ay, alam mong, ikaw mismo. At tayo naman ay may sarili-sarili tayong kwento ng isang awitin na ating pinapanghawakan. Meron po ba kayong ganon? Di ba na pag ito'y inawit, alam mong ikaw ay may kwento sa awit na iyan. Di ba? And sa aming pag-uusap, talagang itong may personal na makikipag-ugnayan ng Panginoon sa awit pa lang. Such that this music team ay nakita nyo naman talaga all out sa pag-awit, sa pagsamba. Napakasarap po. Ano po? Kaya purihin natin ang Panginoon sa buhay ng mga kabataang ito na ginagamit ng Diyos at patuloy na nagpapagamit. Ano po? At ngayong gabi nga po ay napakagandang pag-uusapan natin, very timely, dahil nga sa isang sitwasyon, magabat sa buhay po natin, tayo po ay may mga tinatawag na mga detour. Yung mga unexpected moments. Si Paul po, mayroon po siyang Malta. Kung kaninang napansin niyo po, yung salitang Malta, ito po ay detour ni Paul. Pag sinabi nating detour, ito yung unexpected moments sa buhay natin. That meron tayong mga planuhin. Di ba? Tayo naman ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapag-isip, mabigyan ng karunungan to plan for our future. At that's being wise. Di ba po? Nagpaplano tayo sa pamilya natin, 5 years, 10 years from now, sana ganito na, at dinudulog natin sa Panginoon. Di ba? As if we see our future so bright, that's why we are excited. Kaya nga lang talagang hindi natin maiiwasan na kung minsan ay dumadaan tayo sa mga lubak-lubak, dumadaan tayo sa mga unexpected moments. At kung hindi nga mataas yung antena mo, kung hindi nga sensitive ka sa pagkilos ng Panginoon sa iyo, talagang mawawala ka. Gagawin mo na lang ay talagang babalik kung saan ka galing. And hopefully, tonight, ito po'y magbigay sa atin ng kalakasan. Na ang isa sa atin, kada isa po sa atin, I should say, ay mayroong kwento ng tagumpay at kwento ng pagsubok. Meron po ba dito? Or ako lang? Lahat tayo meron, di ba? Kasi walang kwenta yung buhay kung walang kwento. Sabi ko nga, challenge ko lagi sa mga players ko, kung isa sa pelikula ba yung buhay mo, manonood ka? O baka kahit ikaw maboboring. Walang manonood sa kwento mo kasi walang kwento. Walang kwenta. Such that yung buhay po natin nagkakaroon ng silbi, nagkakaroon ng purpose because of things unexpected na napagtagumpayan natin. Kaya nga, yung ibang mga problema natin, tinatawanan na lang natin. Kasi alam mo na napagtagumpayan mo na siya. Nagle-level up. Whatever we do today, so ika nga, ay laging preparasyon for the next. Ang buhay ay level ng pagsubok, hindi natatapos. Hindi ka makakagraduate dyan hanggang hindi mo yan napagtatagumpayan. Sabi sa Proverbs, there are many things in the man's heart. There are many plans in a man's heart, but the Lord makes them come true. Ang nagpapatupad pa din ang Panginoon. Pero itong tatandaan nyo, when God sets it to happen, it will happen. Ulitin ko po, when God sets it to happen, it will happen. Hindi nagbabagong Panginoon. Hindi nagbabago. Hindi na sabing, ay sorry, joke lang yon. Hindi ganun si Lord. Pag sinabi niya, para sa'yo yan, para sa'yo yan. You just have to believe. Diba? I, the Lord, do not change, sabi sa Malakay. Hindi nagbabagong Panginoon. Minsan lang talagang kailangan na dumaan tayo sa process
para mahubog tayo, para maging ready tayo. Kaya nga lang tayo ay, alam mo yun, na nagpupumiglas, nagre-react sa minsan mga challenges na, ay, Lord naman, pwede bang ibigay mo na lang? Pwede bang wala ng pagsubok? But that's not the issue. The question is not, will God make it happen? Pero ang tanong, will you trust God? Hindi naman question kung ibibigay ni Lord kung para sa iyo ibibigay ni Lord. Pero ang tanong, magtitiwala ka ba sa Panginoon? At ito nga pong kwento, tungkol kay Paul, nung siya ay, ito po ay to give you a little background na pag-uusapan natin ngayon about the tour ni Paul sa Malta. Si Paul po ay inaresto at dadalhin sa Rome para doon ang tawag dyan sa court, desisyonan. At talagang ninanais niya din na makapapunta sa Rome dahil sa mga mananampalataya doon. At siya po ay dinala doon kasama ng ibang mga preso at sila po ay nag-sail. Kung babasahin po natin to sa Acts 27, ito pong background, bago tayo pumasok sa verse, sa chapter 28. Kung makikita mo po dito sa mapa, next po. Diyan po nag-start si Paul sa Sidon, sa Caesarea, at dinala po sila, dumaan sila sa Cyprus, nasa barko. At eventually dumaan sila sa Crete, dito sa Phoenix, masyadong maalon. Ang pakasabi doon, kung mababasa niyo po sa chapter 27, pasabat daasin sa paros. So grabing paros. At si Paul nga, nag-advise doon sa captain, sabi niya, siguro mas maganda, wag na muna tayong tumuloy. Dahil nga masama yung panahon, baka makuan daw, lumubog daw sila. Pero syempre, itong captain naman, hindi sa kanya naniwala. Kasi syempre, papaniwalaan mo ba, isang kuan lang, isang preso lang. So, nagkuan siya doon sa mas nakakaalam. Kaya nga, nagpatuloy sila until such a time na grabe na po yung bagyo, inabot sila ng bagyo sa kalagitnaan, and the tendency is talagang tinapunan nila yung ibang gamit just to, survive. At binigyan ng pangitain si Paul ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, itatawid kita, dadalhin kita sa Rome. At dahil dadalhin kita sa Rome, walang mamamatay sa mga kasama mo. That's the assurance of God kay Paul. Kaya nga kinausap niya uli yung captain na halos hindi na kumakain, 14 days na hindi na kumakain yung mga tao, nag-angkla na sila dahil nga sa sobrang bagyo, at yung iba nga ay nawala na ng pag-asa. Yung iba ay parang gusto nang tumakas, kinat nga yung mga maliliit na boat, di ba? Kung ma-imagine nyo po yung ship, talagang may mga maliit na, yung parang for rescue or for emergency. Gumano na. Pero sabi ni Paul, makinig kayo, lahat mawawasak tong ship according to my God, pero wala isa sa atin ang mamamatay. That's the assurance si Paul. Kaya nakiusap si Paul, kumain kayo, magpalakas kayo, kasi kailangan to. Di ba? Yan ang kagandahan pag may Diyos ka Yan ang kagandahan pag sinasama ka ng Diyos Kasi kahit yung mga nasa paligid mo, nabibless. Diba? Tayo naman minsan ganun sa opisina natin, kung saan ka man, na pag nandyan ka, yung presence mo pala, parang blessings na kanila. Or baliktad ba? Pag nandyan ka, parang nauuyam sa iyo mo. Sana hindi, So sa madaling salita, ito po napadpad sila dito sa maliit na island, itong Malta. Yan pong maliit dyan. Dyan po sila napadpad. At nakita na nila na malapit sila sa baybayin. Until such a time na talagang nawasak yung lahat ng gamit nila at isa-isa silang nakasurvive. At sabi nga ng kapitan, ang plano ng kapitan, barilin na lang yung mga nakakulong, yung mga preso, para hindi na daw maka-escape. Pero dahil gustong buhayin ng kapitan si Paul, dahil nga sa sinabi ni Paul, na-spare din yun.
na mga preso. So madaling salita, nagland na po sila dito. At ito na nga po yung kwento. Doon tayo po sa kwento. At ito yung pag-uusapan natin. Sa chapter 28, verse 1, basahin ko po sa Pinoy version, nung linigtas kaming nakarating sa tabing dagat, nalaman naming nasa island kami ng Malta. At ngayon po, ito pong Malta, makikita niyo po siya sa internet. Hanggang ngayon, may nakakuan doon na parang monument ni Paul. Kasi nangyari talaga doon. At maraming mga Christians doon, maraming mga na-convert doon, na from pagan, naging mananampalataya because of that shipwreck. So verse 2, sobrang bait sa amin ng mga nakatira sa island. Nung umulan na at lumamig ang panahon, nagsiga sila ng pinaramdam nilang welcome kaming lahat. So, winelcome po sila. Ano po? Now next, nag-gather si Paul ng isang piraso ng kahoy para ilagay sa apoy. Biglang may lumabas na makamandag na ahas dahil sa init at tinuklaw si Paul sa kamay. So, natuklaw. So, aron tanang susunod na mangyayari. Eto na, verse 4. Nakita ng mga nakatira doon sa island na nakabitin pa ang ahas sa kamay ni Paul. Kaya sinabi nila sa isa't isa, listen to this, siguradong kriminal ang taong to. Kahit nakaligtas siya sa dagat, hindi haayaan ng katarungan na mabuhay pa siya. So sinintensya na si Paul, buhay pa, sinintensya na ng mga tao. Diba? Kasi ikaw ba naman tuklawin ng napakakamandag ng ahas? Kanina nabanggit sa English version, viper. Ano po? Minsan diba, ganun naman tayo eh. Naka-experience na ba kayo niyan na inaantay lang ng katabi mo, inaantay lang ng mga taong nakasurround sa iyo na magkamali ka. Ilingon ta nga, dyan ngayon mga titesting. Naka-experience na kayo niyan? Niinantay ka lang na magkamali. Sabi ko na daw ngaya, ilingana. Kaya pala niya mayamanon. Kaya pala niya pirmi nag-grocery. Kaya pala niya pirmi may bit-bit. Sabi ko na daw ngaya, may pigigibo ining illegal. Nakadangog na po kamukaan. Sa opisina mayroon din yan. Yeah. Sige nga yung pang makeup ngayon kayo. Sige nga yung pagayon kayo. Siguro ngayon may kanya na pamilyar. Minsan, di ba, ang mga tao talagang ginadjust tayo and we cannot do anything about it. By nature, tayo daw ng mga tao is judgmental. Kung anong nakikita natin, doon tayo nagja-judge. Kaya nga lang, kung tayo nagpapadala, minsan, madi-discourage ka talaga. Kaya nga lang, yung mga naririnig na sinasabi nila, hindi mo naman pwedeng ibayad sa bill. Pagpaparasabihan ka, ngayon, ikaw man, pagpaparadangog mo. Hanggang sa, day ka nalugod nag-aero. Nagabot na sa bill mo, day ka lugod pang bahit, day ka nang tatrabaho. Matrabaho nga ako, pagpapara-chismisa naman nga ako, day nalugod nga ako matrabaho. Pero at the end of the day, ikaw pa din mabayad kang bill mo. At the end of the day, kung ano man sinasabi ng mga tao sa ibang tao sa iyo, diba, ikaw nakakakilala ang sarili mo. To some are valid, yung iba naman nakikita is valid naman, diba? To some, it's for you to assess. 90% daw nangyayari sa palibot mo, wala kang control. Or 10% nangyayari. Pagtaas kang bakalon. Di ba? Kung ano man ang kay Puwanta, dahil control kita. May control kita sa sadirita. Kaya si Paul, napakaganda yung sinabi dito ni Paul. Napakaganda yung reaction ni Paul. So nakita niyo po, ginudge si Paul. Sigurado nga, criminal guide ngayon eh. Nakakasunod po kayo? Sa verse 5, pagkasabi, pero pinagpag, ito ang magaganda dito, pero pinagpag lang ni Paul ang ahas sa apoy at walang masamang nangyari sa kanya. Pinagpag lang, nakagat sa kamot, pinagpag lang. Diba? Kaya nga tayo minsan, huwag natin masyadong seryosoin yung mga sinasabi. Yung iba, lalo na kung wala namang katotohanan, ipagpag mo lang, padyak mo lang.
ikarigos mo lang. Maura na siya. Diba? Si Paul, pinagpag niya lang. Ito pa, hinihintay ng mga tao na mamaga ang katawan ni Paul o kaya bigla siyang matumba at mamatay. Iyon na talaga bigalat ng mga tao. Rimati nga ini. Taud-taud sa lang ini. Mangingisay na ini. Bibigay na nga to. Maya-maya lang nga. Ano nga, pasagin-sagin nga kayan. Mamaya nga wala na siya. So, ganun yun i-expect ni Paul mangyari. Nakuha niyo po ano? So, pero, matapos silang maghintay ng matagal, talagang nag-alat, at walang nakitang masama nangyari sa kanya, nagbago ang isip nila. Sabi nila, isa siyang Diyos. You see, minsan hindi mo naman kailangang i-contest yung sinasabi ng iba eh. Minsan hindi mo naman kailangang ipaglaban talaga yung sarili mo eh. Yung point mo eh. Kasi kung alam mo na tama yung ginagawa mo, alam mo na wala kang kasalanan, alam mo na matuwid kang namumuhay, you don't need to justify yourself. Ang Diyos ang magja-justify sa sitwasyon mo. Like ni Paul, hindi naman siya, pwede naman niya sabihin, dahil ako makagadaan, ako kay Diyos. Pwede niya naman sabihin, pwede niya man ikwento, linigtas nga ako ng Panginoon sa bilangguan ito pang ahas, pwede niya naman yung sabihin, di ba? Pwede niya naman sabihin kung kano siya ginamit ng Panginoon. Pero hindi na banggit dito na ginustify niya yung sarili niya. Ang sabi niya lang, wala nga siyang sinabi, inantay na lang na mangyari and let the people see how God moved sa buhay ni Paul. Na next, malapit lang sa lugar na yon ang bukid ni Publius, ang chief ng island na yon. Winelcome niya kami at pinestay kami doon ng 3 days at inasikaso niya kami. Nagkataon na may malalang sakit sa tiyan ang tatay ni Publius. Pinuntahan siya ni Paul sa kwarto at saka nag-pray. Pinatong niya yung kamay niya sa may sakit at gumaling ito. Now next. Nung nangyari ito, nagdatingan ang lahat ng may sakit sa island at pinagaling sila ni Paul. Binigyan nila kami ng maraming regalo. Nung paalis na kami, binigyan nila kami ng mga supplies na kailangan namin sa biyahe at sanikay nila yun sa barko. You see, God has promised to Paul na makakarating siya sa Rome at pinanghawakan niya ni Paul. And God has promised to Paul na hindi mamamatay yung mga kasama niya. Such that, kung sila man nag-detour, kung sila man may mga unexpected events sa buhay nila, sa biyahe nila, you see, yun po ay in-orchestrate to really, these people that until now, ang Malta po ay maraming mananampalataya because of that shipwreck, because of that detour ni Paul. Ang kagandahan, pagkasama natin ng Panginoon, diba, gagamitin ka kahit saan ka man linagay. Hindi nagreklamo si Paul. Diyan nakakukulong. Hindi siya nagreklamo na ganun yung nangyari. Hindi siya nag-contest kay Lord na, Lord, akala ko, sasamahan mo ako, bakit dinala mo ako dito? Pero nung moment na nandun siya, ginawa niya kung ano yung dapat at nararapat niyang gawin. Which is, siya mismo ay naging blessing sa lugar na yon. And the rest is history. Minsan ganun po tayo. You see, God is faithful to His promises. His intentions do not change. Hindi talaga nagbabago ang Panginoon. Kailangan lang talagang pagdaanan mo yan. Kailangan talagang daanan natin to. Kasi dun tayo mapipiga. Dun tayo magiging pure. Like the gold. Kailangan dumaan sa apoy para makita kung gaano kataas yung karat niya. Kaya nga lang minsan tayo po ay nagrereklamo. Kaya nga lang minsan tayo po ay, alam mo yun, nagre-react. You don't see the opportunity. Now, on the state of detour, ito po yung magiging baon natin
this night, at sana ito po yung pangawakan natin. Like ni Paul, kung siya man ay dumaan sa matinding shipwreck, dumaan sa Malta, the unexpected moment or event ng buhay niya, number one, if you are in the state of detour, hope should overflow. Sana po yun yung magmumula sa atin, yung pag-asa. Kasi ito yung pag-asa na tayo itatawid dito sa dinadaanan natin. Ito yung magpapaangat ng paa natin to step forward. Ang tao, pag nawala na ng pag-asa, wala nang saysay. Hope is how we get there. Ang pag-asa daw ay yan nagbibigay sa atin ng kalakasan para magpatuloy. At sana, kung ano man yung Malta mo, kung ano man yung shipwreck mo ngayon, kung ano man ang detour mo ngayon, sana naisin natin na yung pag-asa ay nag-overflow sa atin. Kasi yan yung magpapatuloy sa atin. Kaya nga lang marami. Kaya nga ang mga nag-suicide ay wala na silang nakikitang pag-asa. That's why, wala nang silbi yung buhay nila. Kaya tinatapos na nila. Pero tayo, kung talagang alam mo na may Diyos ka, hope should overflow sa buhay natin. Now next, understand the situation and accept it. Denying is another thing and accepting is one thing. Kailangan mong intindihin bakit nangyayari ito sa'yo. Kailangan mong tanggapin bakit ito nangyayari sa'yo. Ano ba yung tinuturo mo sa akin dito, Lord? Kailangang balikan mo yung mga nakaraan. Ito ba, Lord, ay consequence ng mga ginawa ko? Or ano ba yung tinuturo dito? The first step of identifying a problem is accepting that there is one. Hindi yung dinideny. Diba? Parang tinatago mo lang sa rug yung dumi. Ang tendency kasi, pag dinideny mo, there would come a time na puputok siya. That seem unbearable na. Kaya, mayroon ka ba? Ano ba yung nangyayari sa'yo? Understand it. Bakit nangyayari ito sa akin? Anong dapat kong gawin? Okay, dumadaan ako dito. Okay, I'll accept the challenge. Anong dapat kong gawin, Lord? The more that you will seek God. Next po, seek a mentor or coach or most of all, seek God's will. Sino ba yung makakatulong sa akin dito? May pinagdadaanan ako dito. Diba? Sino bang makaka-advise sa akin dito? Sino ba yung expert dito? Hindi po kawalan na humingi ka ng advice. Hindi kawalan na mag-open ka sa isang tao, lalo na yung alam mong mapagkakatiwalaan, yung alam mong makakatulong sa'yo. Hindi po kawalan na humiyak ka sa harapan ng isang taong alam mo na naiintindihan ka. Ano po? And most of all, seek God's will. Lord, para saan ba to? Ano ba yung direction na binibigay mo sa akin? Pasaan ba tong tunnel? Nakuha niyo po? Importante po sa pagdinadaanan natin, importanteng, alam mo yun, kaya nga may church, kaya nga that's the very reason, di ba? Mayroon tayong ganito. Nagtutulungan. That's the very reason, that's the very essence of church. Di ba? Kung babalikan natin yung sa Acts 2:42 na ang ginagawa ng church, they come all together daily, di ba? Nag-aaral ng salita ng Diyos at kumakain at nagse-celebrate together at pinabili pa nga yung ibang gamit para ibigay sa mga nangangailangan. Yun po ang purpose ng church. Na hindi ka nag-iisa, na meron kang kapatid. Kaya walang Kristiyanong nabubuhay ng sarili. Walang Kristiyanong Lone Ranger. Kailangan natin ng isa't isa dahil doon tayo mag-grow. To some of you, nangangailangan ng tulong. Yung iba naman ay may capacity tumulong. Kaya po, importante po sa atin na maintindihan natin, hindi tayo nagtitipon-tipon dito para makinig. Kundi, ano ba yung purpose natin dito sa church?
Ano ba yung pagpapagal natin dito? Ano ba yung ini-invest natin dito? For ourselves? For God. Importante po yun. Kaya tayo mismo maging sensitive sa kapatiran natin. Hindi natin alam, may mga personality talagang malihim. Di ba? Hindi natin alam, may pinagdadaanan pala. Just a topic lang. May gusto ka bang pag-pray? Grabing impact po yan. Ako po naranasan ko po yan na may challenge kami sa family namin at tila ba, di ba, isang topic lang ng kapatiran, alam mo, pinag-pray kita. Parang ang sarap. Sana din po, yun po ang ninanais natin dito, na tayo mismo ay ma-feel natin na hindi lang ito nag-gather tayo every Sunday, every Thursday, kundi isang tahanan ng Panginoon, tahanan ng mga bagay na, alam mo yun, inaayos sa atin ni Lord. Agree po kayo sa sinasabi ko? Nakukuha niyo po yung point ko? Now next, letter T, trust the process. Keep grinding. Kailangang tiwalaan natin na lahat talaga tayo kailangang dumaan. Sabi nga sa Psalms 42, di ba? Even though I walk to the river, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Hindi sinabi ni Lord na hindi ka dadaan. Sa Psalms 23 sinabi, even though I walk through the valley in the shadow of death, I will fear no evil. Talagang dadaan tayo. Walang exemption. Sabi ni Jesus, di ba? In this world, we will have troubles. But take heart, I overcome the world. Maraming. Basahin niyo ang John 17. That's the prayer of Jesus to God the Father, na sa mga disciples niya, yung mga followers niya, na huwag pabayaan. Yan po ang assignment niyo. Basahin mo John chapter 17 and all the rest. You'll see kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Hesus na siya mismo nanalangin sa Ama na huwag tayong pababayaan. Trust the process. May proseso eh. Walang shortcut. Kailangan mong pagdaanan. Last Thursday, pinag-uusapan namin about the duality. Na sa mundo, dalawa lang pagpipilian mo. Left or right, above or under. Yes or no. Walang sa gitna. Walang maligamgam. Mainit ka, malamig ka. But you have to choose. You have to choose where God is. We have to choose where the righteousness is. You have to choose where God is directing you to go to. Kailangan mong pumili. Hindi pwedeng pag nandiyan na atras ka. Hindi pwedeng try. You have to go when you have to go. You have to back off when you have to back off. Pero walang urong sulong. Nakuha niyo po? Trust the process. May inaayos sa atin si Panginoon. Mayroon tayong dapat na pag-graduatean. Mayroon tayong dapat na papagtagumpayan. At pag nagtagumpayan na natin to, di ba, you will see, we will raise the banner, the monument of God's faithfulness sa atin. Our Jehovah Nissi. God is our banner. Alam niyo po nung panahon yung gera, bakit sila may mga banner? Every time nakakasako sila, linalagay nila yung banner nila. It only shows na na-conquer na nila yon. Ano yung banner mo ngayon na linalagay mo? Tinatahi mo pa ba yung banner mo? Tahiin mo na ngayon. Tapusin mo na yan. Kasi pagkakalubang ka ng Panginoon kung saan mo siya ilalagay. Banner sa financial, banner sa emotional, banner sa economical, ano man ang pinagdadaan mo, alam mong sinusubo ka dyan. But please don't give up. Let God work. Kailangan mapagtagumpayan mo siya. Kailangan maramdam, kailangan samahan, kailangan umingi ka sa Panginoon na samahan ka. But before you know it, alam mo na ikaw ay patungo dito. And you can never go wrong. Sabi sa Psalms, diba? The steps of the righteous man are ordered by God. Yung hakbang daw ng righteous na tao, yung hakbang daw, the steps of a good man, sa ibang translation po kasabi, are ordered by God. Parang
direct lang hinahakbang ng Panginoon yung paan natin sa path na gusto niya. But unless sumusunod sa Kanya, unless that you say to yourself that you're righteous before God, pwede mo po siyang maklaim. Di ba? You know that everything works all together for good to those who love Him and called according to His purpose. Sabi sa Romans 28:28, to those who love Him and called according to His purpose, yung mga nagmamahal sa Kanya at tinawag para sa kaluguran niya. Kaya hindi mo siya pwedeng maklaim kung hindi mo mahal ang Panginoon that everything works all together for good. Ang pwede lang mag-claim po nito, yung talagang nagmamahal sa Panginoon. Inclusive po itong sabi ni Paul. Hindi ito para sa lahat. Yung mga totoong sumusunod sa Kanya, ang nagre-respond sa panawagan niya, that he can say that everything works together or for good. Nakuha niyo po, lahat ay nagiging maayos. Now, letter L, nalapit na po ako. Letter L is learn, relearn, and unlearn. Kailangan may matutunan ka sa pinagdadaanan mong yan. Minsan, may kailangan kang i-relearn ng mga bagay. At kailangan, minsan, mayroon kang mga bagay na natutunan mo na hindi mo na kailangang gamitin. Kasi hindi na siya applicable. Sabi ng isang author, sabi ni, hindi ako lang kakamili, Tom Peters, in Search for Excellence, sabi niya, whatever we do today has exact value, exactly proportion to the skills na magagawa natin. Ano man daw nakakaya natin ngayon, ay exactly siyang proportion sa mga inihahanda sa atin ng Panginoon. At bukas, kung may alam na tayo, sa susunod na pagsubok, mas magiging magaling na daw tayo. Bakit? Dahil dito nag-mature na tayo. Kaya nga nagmamature po tayo. Dahil natututo na tayo sa past. Natututo na tayo sa mga pinagdaanan po natin. Agree po kayo? Next, letter E. Embrace change. Do not resist, but persist. Embrace change. Kung kailangan maguhin, kung kailangan may baguhin ka, embrace it or accept it. Huwag kang mag-resist. Huwag kang magtambo kay Lord. Daanan mo lang, but persist. Nakuha niyo po. Sa madaling salita, when you're in the hustle, the more that you need God, the more that we need each other, the more that we need His guidance. Tatapos po ako sa isang video. Ito po ay patungkol sa yung Got Talent. Alam mo yun? Hindi ako sigurado kung American Got Talent to. Basta yung Got Talent. On their break, siguro nakita nyo na to, sa break po ng audition, diba, maraming tao, nakapanood kayo yan, yung mga Got Talent, diba, mga magagaling kumanta, at kung ano-ano. Nag-break po sila, at yung host, yung parang MC, ay nag-call sa mga audience na pinapakanta. Yun ay usually ginagawa nila pag-break. Until such a time, may isang babae na pa 11 years old, na last na, tumaas ng kamay, kumanta. At sa pagkanta niya, talagang napakiling sa mga judge, even Simon, napatingin dun sa awitin niya. At yun nga, pinalapit at pina-audition tuloy. At siya'y, tingnan na lang ito natin mamaya. But what caught my attention to this story, itong batang babae, yung ama niya pala is 9 years nang struggling sa cancer. At nakwento nga dito na habang nagpapakimo yung tatay niya, habang nasa hospital yung tatay niya, that's the time na natutong kumanta itong bata. At every time nag-undergo siya ng chemo, nasa hospital siya, kinakantahan siya nito. At marami, tinanong nga siya ni Simon, is this your first time na
pasok dito sa audition or parang taping. Sabi niya, sa taping ay marami ng beses akong nakapunta at nagnanais talaga akong makakanta. And my dream talaga is makakanta dito sa stage. And the rest is history. Panoorin po natin. Sa tingin niyo po ba, aksidenteng maawit siya sa tatay niya? Sa tingin niyo po ba, yung pinagdaanan nitong magamang to ay just for the sake na pagdaanan? Diba sabi, she's prepared for this. Prepare siya ng Panginoon for bigger stage. At hindi niya alintana na nag-struggle sila. Hindi madali yung nakikita mo yung tatay mo for 9 years nagkikimo. But you know, she's just done what she should do. Ginawa niya lang yung dapat niyang gawin, na awitan yung tatay niya. She prepared, God has prepared her for a bigger, for a higher stage. Kaya nga po, nung nakita ko to, grabe. Sobrang iya ako sa Panginoon ko. Minsan nagre-reklamo ako na dahil dito, Lord, tinawag kong mag-serve, pero bakit ganito? Pero itong batang to, I don't know kung siya Christian or not, mananampalataya or hindi. But her story would tell na may ina-accomplish sa kanya. Let me just end with this verse sa James chapter 1, verse 2 to 4, at dito po ako magtatapos. Sabi ni James, mga kapatid, maging masaya kayo kung nakaka-experience kayo sa iba't ibang klaseng pagsubok. Iba't ibang klaseng pagsubok. Kasi alam nyo na pag tinitest ang faith nyo, magiging matibay kayo. Dapat maging matibay talaga kayo hanggang sa dulo. Para maging perfect kayo, kompleto, at walang kahit anong kulang. Kaibigan, I don't know kung anong malta nyo, kung struggle natin, pero definitely there's one truth that God is preparing you. Your battle today, your mess today, is your message in the near future. Kung dadaanan natin, kung hindi tayo iiwas, na tayo man lumangoy, sabi ng Panginoon, hindi ka malulunod. Ikaw man ay dumaan sa apoy, hindi ka masusunog. Because I am with you. Ano man yan na pinagdadaan mo, God is faithful. Alam ng Diyos, nakikita ng Panginoon kung anong pinagdadaanan natin. Wala tayong may titago sa Panginoon. But ang tanong, balik ako doon, would you trust God? Yan po ang challenge ko po sa inyo ngayon. Magandang gabi po at sana napagpala po tayo.